Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Umaga noong March 5, 2021 sa bansang Australia, nahagip sa CCTV footage ng isang hardware ang isang lalaki na kasyual na namimili. Lumapit pa siya sa isang staff para magpatulong. Ang lalaki ay bumili ng mga kagamitan tulad ng cable ties, gaffer tape, gloves at pala. Bagamat ang isang empleyado ng store ay nagtataka sa mga gamit na binili ng customer, walang nakaisip na gagamitin ng mga ito sa isang malagim na plano. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na isang babae ang natagpuang nakabaon sa isang bulubundukin sa South Australia. Kalaunan ay napag-alaman na ang nahagip sa CCTV at ang natagpuang babae ay konektado sa isa't isa. Sino ang babae at paano siya humantong sa kalunos-lunos na pagtatapos? Ang Flinders Ranges ay isang bulubundukin na matatagpuan sa hilagang bahagi ng South Australia. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamatagal ng bulubundukin sa mundo. Nagtataglay ito ng mga rock formations na tinatayang 600 million years na ang tanda. Makikita din dito ang malalawak na disyerto at maraming uri ng mga hayop at halaman na matatagpuan lamang sa Australia. Kahanga-hanga ang taglay na ganda ng Flinders Ranges kaya naman isa itong popular destination sa mga hikers, geologists at mga nature lovers. Subalit noong taong 2021, ang napakagandang tanawin ay nagsilbing impyerno at huling hantungan sa isang babaeng biktima nang siya ay inilibing dito ng buhay. Si Jasmine Kaur ay nagmula sa isang village sa bansang India. Mabait na bata si Jasmine. Sa murang edad pa lamang ay likas na ang pagiging matulungin niya sa kapwa, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Lumaki siya kasama ang kanyang dalawang kapatid. Sa kasamang palad, maagang pumanaw ang kanilang ama noong teenager pa lamang siya. Ito ang nagudyok sa kanya na kumuha ng kursong nursing. Umaasa siya na kapag naging ganap na siyang nurse ay maaalagaan niya ang kanyang ina sa kanyang pagtanda. Desidido siyang tuparin ang kanyang pangarap kaya nakiusap siya sa kanyang ina na payagan siyang lumipad papuntang Adelaide para doon siya mag-aral ng nursing. Ang Adelaide ay isang syudad sa South Australia. Mataas ang standards ng Australia at may magandang reputasyon pagdating sa edukasyon kaya siguradong dekalidad ang training na pagdaraanan niya sa larangan ng nursing. Isa pa ay matagal na ring inaasam ni Jasmine na maranasan ng buhay sa labas ng bansang India. Sa una ay nag-aalangan ng kanyang ina pero kalaunan ay pinagbigyan na rin niya ang hiling ng kanyang anak sa isang kondisyon. Kailangan niyang manirahan sa bahay ng kanyang tito at tita sa Adelaide. Malugod na sumang-ayon si Jasmine sa kondisyon ng kanyang ina. Excited na siya, lalo pat na-approve na ang application niya sa University of South Australia. Masayang pinaghandaan ni Jasmine ang kanyang pag-alis. Inimpake niya ang dadalhing damit at nagpaalam sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumipad siya papuntang Australia dala ang kanyang pangarap na maging isang nurse. Isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya sa syudad na maraming kayang ipamalas, mula sa makukulay na festival sa sports hanggang sa masasarap na pagkain at inumin, siguradong exciting ang magiging buhay ni Jasmine dito. Nakahanap din siya agad ng trabaho sa Southern Cross Care na isang aged care facility. Dito ay tinuturing siyang maaasahan, mabait at masipag ng mga kapwa-empleyado niya maging ng mga pasyente. Habang nag-aaral sa university, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Tariq Jot Singh. Si Tariq Jot ay nagmula rin sa bansang India. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at factory worker. Ang kanyang ina naman ay isang housewife. Isa siyang mahusay na mag-aaral at consistent ang matataas niyang mga marka lalo na sa mga exams. Nais niyang kumuha ng kursong computer science. Nagtungo siya sa Australia at doon ay nakapasok siya sa kaparehas na university noong 2016. Nagtatrabaho siya bilang isang respite carer habang siya ay nag-aaral. Makalipas ang isang taon, nakapasok din sa university si Jasmine kung saan sila ay nagkakilala.
Bilang magkababayan na dumayo sa Australia para mag-aral, agad silang naging malapit at komportable sa isa't isa. Nagkakaintindihan sila sa maraming mga bagay. Kalaunan ay naging magkasintahan sina Jasmine at Tarek Jot. Sa umpisa ay maayos ang lahat sa kanilang pagsasama. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagkakalamat ang kanilang relasyon. Hindi malinaw kung ano talaga ang punot dulo ng mga problema. Pero ang kanilang mga pamilya ay may kanya-kanyang bersyon ng storya. Ang mga magulang ni Tarek Jot ay naniniwalang para talaga sa isa't isa ang dalawa at magiging masaya ang kanilang mga buhay kapag ikinasal na sila. Ang pamilya naman ni Jasmine ay may pag-aalinlangan. Ayon sa mga magulang ni Tarek Jot, humihingi si Jasmine ng basbas mula sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang ina kasama ang tito at tita niya ay tutol sa kanilang relasyon. Ang pamilya ni Jasmine ay may kaya, hindi sila pabor kay Tarek Jot at pinipilit nila ang dalaga na tapusin na ang kanilang relasyon. Nagbunga ito ng depresyon sa binata. Sinabi rin ng kampo ni Tarek Jot na sinubukan ng pamilya ni Jasmine na ireto siya sa ibang binata na nagresulta sa pagtatangka ng dalaga sa sarili niyang buhay. Buti na lang ay sumaklolo si Tarek Jot. Subalit hindi ito tumutugma sa mga mismong naranasan ni Jasmine. Ayon sa kanya, sa umpisa ay masaya naman sila, subalit kalaunan ay madalas na niyang idaing ang ugali ni Tarek Jot. Matindi ang pagiging controlling ng binata sa kanya. Ayon kay Jasmine, nililimitahan ng binata ang kanyang mga pag-alis nang di sila magkasama. Maging ang pagme-message niya sa ibang tao ay pinapakialaman ng binata. Ayon sa ina ni Jasmine, si Tarek Jot ay obsessed sa kanyang anak at patuloy na nagpo-propose kay Jasmine. Pagsapit ng taong 2021, tila napagod na ang dalaga sa ugali ng kanyang nobyo at nagpa siyang makipaghiwalay na. Noong January 4, 2021, tuluyan nang nakipaghiwalay si Jasmine kay Tarek Jot. Ang akala ni Jasmine ay magkakaroon na siya ng katahimikan matapos silang maghiwalay, subalit mali ang kanyang inakala. Tila naging mas malala pa ang kanyang sitwasyon. Hindi maikakaila na ang hiwalayan ay hindi matanggap ni Tarek Jot. Nang matapos ang kanilang relasyon ay nagsimula ang pagmamatsyag at panghaharas ng dating nobyo kay Jasmine. Binabantayan niya ang bawat activity ng dalaga online. Sinusundan din niya ito kada lalabas siya ng bahay. Hinaharas niya si Jasmine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nakakainsultong text messages. Maging ang pamilya ng dalaga ay ginugulo rin niya. Nagbabanta din si Tarek Jot na sasaktan ng sarili kung hindi siya babalikan ng dating nobya. Bagamat nababahala na si Jasmine sa paggugulo at pagbabantang natatanggap, ay hindi siya nagpatinag, bagkus ay inireport niya si Tarek Jot sa mga pulis. Ipinaliwanag niya sa mga officers na nagkaroon sila ng relasyon sa loob ng 9 na buwan pero kalaunan ay naghiwalay din sila. Sinabi rin niyang patago siyang sinusundan at minamatyagan ni Tarek Jot sa kanyang trabaho. Ibinahagi din niya sa mga officers ang ugali ni Tarek Jot na possessive at controlling noong hindi pa sila naghihiwalay. Sinabi rin niya na nagagalit ito sa kanya kapag nakipagkita siya sa mga kaibigan o umaalis nang hindi siya kasama. Paulit-ulit daw siyang tinatawagan nito hanggang makauwi siya sa bahay. Noong February 2021, formal na binalaan ng Adelaide Police si Tarek Jot na tigilan na ang pagsunod at panghaharas kay Jasmine. Inaasahan ng pamilya ng dalaga na tuluyan ng titigil si Tarek Jot matapos itong makatanggap ng warning, pero nagkakamali sila. Noong March 6, 2021, isang buwan matapos balaan ng mga pulis si Tarek Jot, nabahala ang mga kasamahan ni Jasmine nang hindi siya nag-report sa trabaho. Si Jasmine ay may magandang record pagdating sa attendance. Hindi siya ang tipo ng empleyado na nalilate o nag-absent, kaya naman lubos na nag-aalala ang mga kasama niya sa araw na yon. Tinawagan nila ang bahay ng tito at tita ni Jasmine para kamustahin ang kanyang lagay. Sa kasamaang palad ay wala rin siya sa bahay at walang idea ang mga kamag-anak niya kung nasaan siya ng panahong yun. Maging sila ay nag-aalala dahil hindi umuwi si Jasmine noong nakaraang gabi. Dahil dito ay agad nilang hinanap si Jasmine at sinubukang kontakin ng dalaga, subalit nabigo sila.
Kaya naman inireport na nila ang kanyang pagkawala sa mga pulis. Walang dahilan para bigla na lang umalis si Jasmine. Masaya siya sa kanyang buhay sa Adelaide, lalo na nung makalaya na siya sa dati niyang nobyo. May plano pa siyang umuwi sa India sa unang pagkakataon simula nung pumunta siya sa Australia 3 taon na ang nakakaraan. Excited siya na muling makita ang kanyang pamilya. Dahil sa naunang report ni Jasmine tungkol sa panggugulo ng dating nobyo, si Tariq Jot ang naging person of interest sa pagkawala ng dalaga. Malugod na pinaunlakan ni Tariq Jot ang panayam sa kanya ng mga pulis. Pinabulaanan niya na may alam siya sa kinaroroonan ni Jasmine. Ayon sa kanya, ay mag-isa lamang siya sa bahay ng gabing mawala ang kanyang ex-girlfriend. Subalit wala siyang maipakitang patunay sa kanyang alibi. Kinabukasan ay binago niya ang kanyang salaysay. Sinabi niyang nakita niya si Jasmine pero sa kagimbal-gimbal na sitwasyon. Si Jasmine daw ay tinapos ang kanyang sarili. Pero imbis na i-report ito sa mga pulis, ay nagdesisyon siyang dalhin ang labi ni Jasmine sa Flinders Ranges para ilibing. Muli na naman niyang binago ang kanyang statement makalipas lamang ang ilang oras. Sinabi niyang napagkasunduan nila parehas na tapusin ang kanilang mga buhay pero bandang huli ay bigla siyang umatras. Dahil may pag-amin mula kay Tariq Jot na inilibing niya ang dalaga, isinama nila ito at nagmaneho patungo sa lugar na kinaroroonan ni Jasmine. Ang lugar ay sa bandang hilaga ng Adelaide, 5 oras ang biyahe papunta dito. Doon ay natagpuan nila ang labi ni Jasmine. Ang kondisyon ng labi ng dalaga ay hindi tumutugma sa salaysay ni Tariq Jot. Ang mga kamay ni Jasmine ay nakatali sa kanyang likod gamit ang zip tie. Ang kanyang mga mata ay naka-blindfold. Ang mga personal niyang kagamitan tulad ng salamin sa mata, sapatos at name badge ay natagpuan nila sa kalapit na basurahan. Mukhang hindi tinapos ni Jasmine ang sarili, bagkus siya ay biktima ng pagpatay. Matapos matuklasan ng labi ni Jasmine, ay mas lalo pang tumindi ang hinala ng mga pulis kay Tariq Jot. Walang duda na siya na ang primary suspect kaya pinagpatuloy pa nila ang investigasyon. Nakuha nila ang CCTV footage na nangyari ilang oras lamang bago mawala si Jasmine. Doon ay nakita siya sa isang hardware na namimili ng mga kagamitan tulad ng jerrycan, gaffer tape, gloves, pala at mga cable ties. Sa footage ay makikitang kalmado at komportable siyang namimili at hindi mababakas ang kahit anong pag-aalala sa kanyang mukha. Doon ay nakita siyang pumipirma ng form at nanghingi pa ng tulong sa isang empleyado. Sa isang footage ay makikita siya na nagpapakash tapos ay lumabas na siya sa hardware dala ang mga biniling gamit para sa kanyang maitim na plano. Mga 1 oras pagkatapos mamili, makikita naman siyang nagkakarga ng gas sa dala niyang sasakyan. Nang makumpiska ang cellphone ni Tariq Jot, tumambad sa mga officers ang daang-daang mga text messages niya kay Jasmine at sa mga kamag-anak ng dalaga noong mga nakaraang buwan. Nakita din nila ang 2 unsent messages para kay Jasmine ilang araw bago ang pagkawala ng biktima. Isa dito ay may pagbabanta sa kanyang buhay. Isang nakakakilabot na revelasyon ang isiniwalat ng prosecutor na pag-alamang si Jasmine ay inilibing ng buhay. Nakitaan ng lupa ang loob ng katawan niya sa kanyang respiratory system. Habang nakalibing ng buhay ay patuloy siyang nakakasinghot at nakakakain ng lupa kasabay ang kanyang paghinga. Ang kalunos-lunos na detaling ito ay narinig sa korte ng nagluluksang pamilya ni Jasmine maging ng pamilya ni Tariq Jot. Ikinulong si Tariq Jot habang inaalam ng mga investigador ang aktwal na pangyayari sa araw na isinagawa ang krimen. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kanilang investigasyon. Una ay nagtungo siya sa Bunnings Warehouse para bilhin ang mga gagamitin niya sa kanyang pinaplano. Kinagabihan, hiniram niya ang sasakyan ng kanyang roommate. Pinalitan din niya ang SIM card ng kanyang cellphone. Bandang 10:00 ng gabi, pinuntahan niya ang Southern Cross Care Home kung saan nagtatrabaho si Jasmine. Doon na inabangan niya at dinukot niya ang dalaga. Hindi na naging malinaw sa mga otoridad kung ano ang mismong nangyari sa pagitan ng pagdukot at paglibing kay Jasmine. Tumanggi si Tariq Jot na magbigay ng detalye tungkol dito.
Pero ayon sa mga nakalap nilang ebidensya, iginapos ang mga kamay ni Jasmine sa kanyang likod maging ang kanyang mga paa. Tinakpan ang kanyang mga mata at bibig. Isinakay siya sa hiniram na sasakyan at ibiniyahe papuntang Flinders Ranges. Siguradong matinding takot at pangamba ang nararamdaman ng dalaga ng mga panahong yun. Nakitaan ng hiwa ang leeg ni Jasmine. Inamin ni Tariq Jot na siya ang may kagagawa nito pero mababaw lang daw ito at hindi sapat para ikamatay ng biktima. Sumunod ay itinapon na siya sa hukay. Gamit ang pala, tinabunan ni Tariq Jot ng lupa ang hukay dahilan para malibing si Jasmine ng buhay. Matapos nito ay itinapon ni Tariq Jot ang mga gamit ni Jasmine sa basurahan at nagmaneho na paalis sa lugar. Sa panahong ito ay hindi man lang siya nagkaroon ng kahit kaunting awa sa babaeng minsan niyang minahal. Hindi man lang niya napagtanto ang kalbaryong pinagdaraanan ng dating nobya sa ilalim ng lupa. Hindi katakatakang marami ang nagimbal nang maisapubliko ang kaso. Ang mga tao ay nagalit kay Tariq Jot lalong-lalo na ang pamilya at mga kaibigan ni Jasmine. Bagamat hindi siya umamin sa kasalanan nung una, ilang linggo bago ang kanyang trial ay nag-iba ang kanyang isip at biglang umamin sa krimen. Posibleng maharap ang salarin sa habang buhay na pagkakabilanggo. Upang mabababa ang sintensya, sinubukan ng defense na gamitin ang mental condition ng nasasakdal sa panahong ginagawa niya ang krimen. Ayon sa kanila, ay walang kakayahang makapag-isip at gumawa ng tamang desisyon si Tariq Jot nung gabing isinasagawa niya ang krimen. Hirap din daw siyang makaunawa ng panahong yun. Nagsimula daw makaranas ng mental disturbance ang nasasakdal matapos ang hiwalayan nila ng dating nobya. Nakaranas din daw si Tariq Jot ng hallucinations matapos mangyari ang krimen. Hindi ito tinanggap ng prosecution. Binigyan din nila ang metikulosong pagpaplano ni Tariq Jot bago ang krimen. Simula pagbili ng mga kakailanganin, paghiram ng kotse at pagpapalit ng SIM, patunay na may kakayahan siyang makapag-isip ng mga panahong yun at aware sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Idagdag pa dito ang pagiging mahinahon niya ayon sa nakita sa CCTV footage. Binigyang diin din nila ang kalbaryong pinagdaanan ng biktima bago siya tuluyang mamatay. Inilarawan nila ang ginawa ni Tariq Jot bilang hindi pangkaraniwang level ng kasamaan. Ang ginawa daw na nasasakdal ay para makapaghiganti. Sinabi rin nila na ang pagtanggi ni Tariq Jot na isalaysay ang lahat ng detalye sa kabila ng kanyang pag-amin ay senyales ng kawalan ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Tumanggi siyang aminin ang mga aktual na naganap tulad ng paano niya pinaghandaan ng krimen, ano ang nangyari matapos niyang dukutin ng biktima, at kung paano niya inilagay sa hukay si Jasmine. Bago ibigay ang sentensya, sinabi ng judge na hindi niya mabigkas ang tamang salita para ilarawan ang naramdaman ni Jasmine noong panahon ng krimen. Hindi niya mailarawan na matinding takot at sakit na naranasan ng biktima nang mapagtanto nito na siya ay inililibing ng buhay. Ang malinaw lang sa judge ay sukdulan at walang kahabag-habag ang piniling paraan ng nasasakdal sa kanyang pagpatay. Ang paghiwa sa leeg at paglibing ng buhay sa biktima ay patunay sa intensyon niyang makaranas ito ng mabagal at masakit na pagkamatay bilang paghihiganti. Noong July 5, 2021, si Tariq Jot Singh ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Maaari siyang makalaya sa pamamagitan ng parole makalipas ang 23 years. Kung sakaling makalaya siya, malaki ang tsansa na ide-deport siya pabalik sa India.